Hello po. God bless us all po. To God be the glory po ulit. Thank you po sa inyong lahat na madadaanan ng bagong content ko na to. And this content is called Bible #Bible verses. And this is part 3. Thank you so much po ulit sa lahat ng magta-try magtapos mula part 1 hanggang last part. God bless us all po ulit. Peace to all, good health to all, and more faith to each and every one of us. This is part 3. Rapture is imminent. Verses Luke 16 verse 24, Matthew 24, Luke 21, Mark 13. And sana po talaga lahat tayo mag-try maging prepared and always stay alert. From the verses Colossians 1 verse 15 to 22. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creations. For by Him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through Him and for Him, and He's before all things, and in Him all things consist. And He is head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He may have the preeminence. For it pleased the Father that in Him all the fullness should dwell, and by Him to reconcile all things to Himself. By Him, whether things on earth or things in heaven, having more peace through the blood of His cross. And you, who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now He has reconciled in the body of His flesh through death, to present the holy and blameless and above reproach in His sight. Amen. So guys, talagang nagpapatunay lang po na talagang through the blood of the begotten Son, our sins were all redeemed. So, paks na paks po talaga guys, na lahat ng tao talaga nagkasala, patuloy-tuloy na nagkakasala araw-araw. Pero sabi nga po, kahit mahina ang laman, yung nasa loob ng ating katawan, yun po yung lumalaban, yung Holy Spirit na binigay sa atin ng ating Creator, na sana po wag nating sayangin guys, yung pagtubos na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kasi through Him, ililigtas po ulit niya tayo. Paulit-ulit niya po tayo nililigtas araw-araw. Kasi mahal na mahal po ng Panginoon, ng ating Creator, ang lahat ng kanyang creation. Kaya nga po sa kahuli-hulihan, ipinadala niya ang kanyang bigatin Son para po linisin ang lahat ng taong nagkakasala. Tinubos na po tayo ng ating
Panginoong Hesus, pero patuloy-tuloy pa rin po na tayong tinutubos araw-araw. At meron po talagang paparating na galit na talagang kung iisipin po natin, hindi po natin kayang tayuan yung mangyayari pang paparating na wrath of our Creator. Yung pong paparating na galit na yon, ililigtas po ulit tayo ng kanyang bigatin Son. Yun nga po yung tinatawag na rapture. Na pax po, hindi na po yan magtatagal guys. Malapit na po talagang mangyari yan. Huwag na po nating isiping 20 years pa, 10 years pa. Dapat po maging advance yung mindset nating lahat. Bawasan po natin guys yung pagtutok natin sa lahat ng material things na nandito sa lupang ito. Kasi nga po meron pong nakalaan na bagong lupa, bagong langit, bagong mundo na inihahanda po ng Panginoon yung lahat ng magiging chosen. So, sana po talaga guys, kahit konti nakakapaghatid po ako ng maliit na life lesson and motivation na galing talaga sa word of our Creator. Panghawakan po natin yan guys, kasi yan po talaga yung magiging ticket natin na kapag ka po yung word of our Creator, yun po yung magiging motivation natin araw-araw sa buhay na maigsi na ipinapahiram sa bawat isa sa atin. Napaka-importante po guys ng bawat segundo na hinihiram natin itong buhay natin na to. So, sana po talaga gamitin natin by being upright, by doing what is right from wrong. Kasi, yun po talaga yung babaunin natin Kahit anong tibay pa po ng mga mansyon natin, kahit anong dami pa po ng kayamanan natin guys, hindi po tayo maililigtas ng mga yan. Panghawakan po natin yung faith natin, tsaka yung magagawa pa po nating kabutihan sa ating pamilya, sa ating kapwa-tao. Huwag na po nating isiping matagal pa bago dumating yung mga pangyayaring nakikita na natin, yung mga palatandaan sa kapaligiran natin, sa palibot-libot po ng mundong ito. Hindi naman po tayo mga bulag, hindi naman po tayo mga ipinanganak 5 years, 10 years ago Mga matured na po ngayon, kahit po mga bata, matured na rin. So, maging prepared po tayo guys, maging ready po tayo. Ingatan po natin yung ibinibigay ng ating Creator na sandali, na buhay ng bawat isa sa atin. Ipakita na po natin sa ating Panginoon na mahal natin siya by doing what His commandment, what His motivation, kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin na alam nating tama at mabuti. Gawin na po natin ang gawin araw-araw guys. Thank you po sa inyong lahat na makakakita ng bagong content ko na to. Part 3 na po ito. Hashtag Bible verses. Sana po makapagtawid talaga ako ng maliit na motivation in life coach sa bawat isa na makakapagtapos ng bawat content ko na to. Thank you so much po sa inyong lahat. Love and life po, peace to all, good health to all, and pagtibayin pa po natin ang faith na pinangahawakan natin. God bless us all po, and to God be the glory po. Thank you po for watching.